At ayun nga ho, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, itong pahayag ni Undersecretary Claire Castro diyan sa Malacanang, no? Tungkol diyan sa administrasyong Marcos Jr. na ayon sa nasabing spokesperson diyan sa Malacanang, papunta na daw sa maputi ang administrasyong ito. Tinga. Ang totoo. Charot. Pakinggan natin to guys Konting pula na lang, medyo maputi na. Kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting pula na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang pang kasalukuyang administrasyon. Hindi pa daw ganun kaputi, pero patungo na doon. So, dirty white. Charot. Ano ba to? So, dirty white pala ngayon kasi hindi pa ganun kaputi. Konting kula na lang daw. Wag mong kakalimutan ha, Auntie Claire. Dapat pag nagkula ka, lalabahan mo rin, babanlawan mo rin yan. Para pag nabanlawan talaga kitang-kita yung puti. Ayan ha. Pag nagkukula tayo, alam naman pabayaan mo lang, ikula lang yan dyan. Di ba, babanlawan mo yan para makita mo ang halimuyak ng kaputian ng sambayanan. Charot. Di ba? Hay nako. Kasi kinumpara nga itong political ad ni VP Sara at ni Senator Amy Marcos, no, na re-electionist ngayong midterm election, na color black ang theme nila. So, ito ang pahayag ni Claire Castro diyan sa nasabing usapin. Recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang Kaya mo yan, Auntie Claire. po, Hanap pa more. Charot. tungkol sa madilim. Wait lang. Nawawala yung kanyang listahan Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Bakit itim naman ang nung panahon ni Duterte? Bakit naman sinabi ni Attorney Claire Castro na itim ang dating administrasyon at ngayon ay puti na? Puti? Usapang puti ito ha. Pugan yan. Si Auntie Claire, di mo alam kung minsan kung ito'y naaantok or kulang sa tulog itong spokesperson ng Malacanang ha. Basta sabi niya dito kulang na konting kula na lang daw, papunta na doon ang administrasyong Marcos ngayong kasalukuyan. Ayan ha. Hindi mo daw ganun kaputi. Dirty white pa lang. Kasi hindi pa ganun kaputi. Pag di pa ganun kaputi, edi dirty white, di ba? So, konting kula pa. So, nakalimutan ni Auntie Claire na pag nagkula tayo, babanlawan pa ito. Ha? Para makita talaga kung pumuti nga or hindi. Yan ang kanilang explanation doon sa political ad ni Amy Marcos na black theme kasi nga inendorso ito ni Vice President Sara Duterte. Ayan ho. Ewan ko lang, di ko lang sure ha. Ayan ho. Parang pati ako nalasing ako na yan. May video clip tayo na ipaparinig sa inyo guys ha. Tungkol ito sa nung inimbitahan itong si Boying Rimulya ng Department of Justice diyan sa Senado at may mga binitawan siyang salita tungkol sa ICC. Pakinggan ho natin guys. Nag-issue po na warrant of arrest ng ICC. Gusto mo enforce ng Interpol dito. Pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan,
kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. Yun po ang aming paningin. So, maliwanag yan na mag-imbestiga sila, hindi man natin sila mapipigilan. Actually, they can do it they can do it under the radar. We may or may not monitor them. On the other hand, if a warrant is to be served, that they need to go through the proper courts to determine if the warrant is called for or legal or what. So in short, etong sinabi ni Boying Rimulya, pwede silang maghain ng, ayon kay Boying Rimulya, pwede daw sila maghain ng ang International Court dito sa Pilipinas ng mga warrant of arrest doon sa mga taong hinahabol ng Interpol, sa tulong ng Interpol, no? Pero dapat dumaan sila sa korte natin. Maliwanag ho yung sinabi ni Boying Rimulya. So anyari ngayon, DOJ, bakit kayo pa ang tumayo na competent judicial authority na hindi naman dapat ang DOJ ang maging competent judicial authority kasi nga under kayo sa, ang DOJ ay under sa executive branch at ang boss ng DOJ ay itong Office of the President. Ayan. Nangyari ho itong hearing na ito ni Grace Poe dyan sa Senado noong August last year, 2024. Tungkol sa Budget Committee hearing in August last year, ang sabi ni DOJ Secretary Crispin Remulla clarified that the International Criminal Court and the Interpol want to pursue the case regarding extrajudicial killings. The arrest warrant along with the evidence should go through the Philippine court system, sabi niya. Governed by the Department of Justice and the Supreme Court. Ayan, maliwanag ang sinabi ni Boying Rimulya. Ayan ho sa inyong screen. Ayan. So, kaya lang, nakakalungkot. Anyari ngayon, bakit tila nagbago ang ihip ng hangin? Ayan.